So, good evening guys. Gamit natin ngayon ang ating V10 Canon V10 na binigay sa akin ng hipag ko. Shoutout. Tapos, syempre, ang gamit natin microphone is yung pinakita ko sa inyong microphone. So, na wireless. So, ito ang ginagamit natin ngayon. So, magluluto tayo ngayon ng pork broccoli. So, gawa lang tayo ng video ngayon para masubukan natin ang quality ng boses nitong microphone na to. So, meron tayo ditong ginger, sibuyas, at saka bawang. Tapos, meron tayong carrots doon na may konting design. Tapos, doon naman yung bell pepper, red bell pepper, sayote, at saka yung mga pieces ng broccoli na stem. Siyempre, hindi mawawala ang ating pork. Ginanyan ko na lang muna sa sangkalan. Tapos dito, so syempre nandito naman yung bulb ng ating broccoli. So, yan ang sangkap natin. Naka-handheld lang ako na camera. So, ayan. Let's go! So, ayan guys, pinapainit lang natin ng ating kawali para iprito natin yung ating baboy. Lagyan na natin siya ng mantika habang di po umiinit. Ayan, dyan niya muna. Shout out, Baguio Oil. Yan ang gamit ko, mantika. Coconut oil para mas healthy. So, okay guys, lalagyan na natin ang ating baboy dahil nagagalit na ang ating mantika. Huwag muna natin siya gagalawin. Kaya mo munang mag-season. By the way, ang gamit nating baboy nga pala is lomo. So, saglit lang yan. Madaling maluto yan para, ang tawag dito, kasi malambot naman yan. Kaya madaling maluto yan. So, saglit lang yan. Mga 5 minutes lang yan. 6 minutes, okay na yan. Tostado na yan. Tapos, start na tayong mag-gisa. Several minutes na siya. Saglit lang to guys kung ano to. Medyo nagtubig lang siya. Pero i-reduce lang natin yung konting tubig niya. Yan. Tampan ulit natin. So yan guys, pag medyo nagbo-brown na siya. Pag nagbo-brown na naman, pwede na yan. Kasi maluluto pa naman yan. Lalagyan pa natin ng konting tubig yan para lumambot pa. Pero yan malambot yan dahil lomo yan. So, tabi lang muna natin sa gilid yan. Tapos, kunin natin yung ating ginger. Sabay-sabay na natin yan. Ginger, bawang, sibuyas. Yan. Ay, isa lang natin yan. Habang ginigisa natin yan, medyo hinaan natin ng konti yung apo. Kasi medyo nagtututong na yung, kawali. So, kailangan kapag nagluluto kayo nito, kailangan nilalagay yung apoy. So, yan. Halo na natin yan. Bango. So, yan. Gisa-gisa lang. Yan. Napakadali lang initin natin. So, kapag ka nag-bonding all together na yan, ika nga ni Chef Hazel, lagyan na natin yan ng pampalasa. Kami pabot nga oyster sauce. Siyempre, lalagyan natin siya ng paminta. Importante yan. Konting chicken powder. Sikreto ng mga gwapo. Siyempre, at garlic powder. Kami oyster sauce. So, haluin natin siya. Siyempre, oyster sauce. Konti lang. Karoon lang ng lasa. Yan, okay na yan. Hindi naman nabubuhos yung tubig. So, haluin natin. Pagka ganyan medyo lalagyan nyo na, lalaruin nyo lang yung apoy ng kalan nyo. Pwede lakasan kapag medyo humina na, pwede hinaan kapag medyo malakas na. Kailangan ikaw ang nasusunod sa kusina. So, after nyan, lagyan natin ng konting tubig. Mga isang cup lang, yung pang sain. Para maalis yung mga nagtutunggig sa kawali kasi flavor yan. Ayan. So, pakuluin lang. Dagdagan pa natin ng konting tubig. Pakuluin pa natin ng bahagya. Pero isama na natin itong stem ng broccoli. Kasi medyo matigas to. Tsaka itong sayote na gustong isama ng asawa ko. Yung carrots, medyo mamaya na yan kasi saglit lang naman lumambot yung carrots niya. Parang chop suey na may broccoli. So, palambutin lang natin itong ating sayote. It's your sis. Then, proceed tayo sa next step. So, yan guys. After several minutes, medyo malambot na yan. Siguro mga 5 to 10 minutes na yan. Medyo matigas pa yung natin. Sayote. Palambutin natin. By the way, nilagyan ko na nga pala yan ng konting toyo na medyo nag-iba na yung kulay niya. So, konti pa. Palambutin pa natin ng konti yung ating sayote. Hinaan na natin ang apoy. So, ayan guys. Medyo malambot na ang ating sayote. Lumit na siya. So, pwede na natin ilagay yung palambot. Mga ilang minutes lang. Actually, pwede na rin ilagay yung yung broccoli. Pero mamaya ng konti. Palambutin natin ng bagay yung carrots. Mga 3 minutes. Hinaan natin ang apoy, tapos yun na yan. So yan guys, kapag medyo napakuluan nyo na yung carrots, pwede nyo na isama yung flour ng broccoli. Okay, saglit na lang yan. Siyempre, hindi natin i-overcook yung ating broccoli. Mas masarap yan, siyempre, medyo crunchy. So kapag medyo natutuyo na ganyan, lagyan nyo ng konting sabaw para may pang steam pa rin saan.
sa broccoli. So yan, higit lang natin maigi. Haluin yun ng bagya. Ako hindi ako mahilig magpalapot ng sauce nito. Mas gusto ko yung ano. Kasi yung sauce, pwede kong palaputin yan. Kaya lang, kapag kami natira, tininit mo kinabukasan, nawawala rin naman yung ano. Tumalapot din naman yung sauce. So yan, palambutin lang natin yan mga 3 minutes to 2 minutes. 2 to 3 minutes lang yan. Tapos, pwede na yan. So yan guys, after na mga ilang minutes ulit, mga 2 to 3 minutes, so okay na to. So, ganyan lang magluto ng pork broccoli ala chop suey. Hindi. Ganyan lang ako magluto ng broccoli. Ganyan lang din ako magluto ng chop suey with broccoli ala Tito Ray. Hindi yan pork broccoli. Kasi pinalagyan ng asawa ko ng ano eh, ng sayote. So, chop suey broccoli ala Tito Ray. So yan guys, tapos na tayo magluto. So yan, ang final output ng ating chop suey broccoli ala Tito Ray. So paano? Hanggang sa muli, parang babush!